Ito gusto ko pong ipakita sa inyo. Ayan, manggagalaitin na naman po dito ang ating mga kababayan. At syempre yung mga vloggers. Sa amin dito, aglit palalakihin ko lang. Former President Rodrigo Duterte remains top voter preference for the 2025 senatorial elections based on Tangheres survey conducted between March 7 and 10. In the survey results released on Thursday, March 21, Tanghere found 56% of respondents who said they would support the former president if he decided to run for the Senate. Ayan, bago po to. Sariwa po. Kalalabas lang nung Thursday, March 21. Ayan. Dito nyo mapapatunayan na sayang ang binabayad. Kung sino man nagbabayad dyan sa mga bobong vloggers na yan, para siraan ng mga Duterte, kunin nyo na po yung bayad nyo. Bawiin nyo po sa kanila. Hindi po effective. Unang-una, sabi ko, bakit hindi effective to mga to? Una, ang bobobo ng mga kinukuha nyong vloggers. Walang credibility po yung mga kinukuha nyong vloggers. Walang alam sabihin kung hindi mura. Walang ibang sabihin kung hindi birahin ang mga DDS vloggers. Hindi naman kayo pinopromote. Paano tataas ang inyong ranggo? Nakafocus sila sa mga Duterte. Mahinang nila lang po yung mga kinuha ninyong mga vloggers. Yung iba naman, laos na. Wala nang nanonood, malaki lang ang subscribers. Kaya binuhay lang yung channel, ginamit kayo. Ibig sabihin nun, marami nang napaso sa kanila. Kaya lang nabubuhay ngayon kasi pinapanood sila dahil itong mga to galit sa Duterte. Ibig sabihin, hindi talaga sila naniniwala dun sa vloggers nila, pinapanood lang yung vlogger na yon to feed their hatred. Kasi po, ang pinapakalat nitong vloggers na to ay hindi itaas yung kanilang pinopromote na politiko. They are just creating hatred. Kaya yung na-attract nila ng mga viewers, hatred lang. Sa madaling salita, kahit yung kanilang politiko ay mag-drag sa harap nila, doon pa rin sila. Mga panatiko na yun. In short, hindi mo na sila kailangan manood ng channel nyo doon sa vlog nila. Ang kailangan nyo, yung mga matatalinong vlogger, to convert yung mga nasa gitna. Naiintindihan? Yung nasa gitna na undecided, okay ba Duterte o hindi okay ang Duterte? Okay ba ang pulahan? Okay ba ang tambayuda? Yung mga ganun. Kaya lang, yung nanunood doon, yung mga purist lang. Yung mga panatiko, nakukuha nyo po ibig kong sabihin? Yan yung mga diehard. Wala na yan. Kahit magbugbugan ng mga politiko nila, kahit mambabae yung kanilang politiko, kahit anong gawin nila, kahit mangurakot yung politiko nila, kahit mag-adik sa harap nila, yung mga yan, galit talaga sa Duterte. So hindi nyo na kailangan silang i-convince. Bakit? Kaya nga bobo yung mga vloggers na kinukuha nila eh. Hindi po epektibo. Marlon Uy, maraming salamat po. Sayang, kumuha naman sila ng sikat na vlogger, pero sikat sa larangan ng kagaguhan. Hindi sila kumuha ng sikat na vlogger sa politika. Di pag dinala mo yan sa politika, malulunod yan. Kahit anong galing mo, kahit anong sikat mo. Halimbawa, ikaw ay napakagaling mong tao, napakasikat mo. Okay? Pero nilagay kita sa swimming pool. Kahit anong galing mo, hindi ka mananalo sa paglangoy sa mga isda. Hindi ka mananalo sa paglangoy doon sa mga swimmer. Kahit ikaw pa si Shaquille, kahit ikaw pa si Lebron. Ang kinuha nila, sanay sikat doon sa mga kagaguhan na vlogs.
Kahit pag dinala mo yan sa politika, bobo kalalabasan yan. Laos yan. Sinong maniniwala dyan sa mga yan? Wala. Bugok lang din. Hindi yan paniniwalaan ng tao. Kaya lang ulitin ko, mukhang pinapaniwalaan yan dahil mga nanonood kasi sadyang finifeed lang nila yung hatred. Etong mga ito, they are just creating hatred. They are promoting hatred. They are not promoting economic value. Hindi naman eh. Tinataas ba nila yung politiko nila? Hindi. Gusto na lang nilang mag-hate. Magalit kayo sa Duterte, magalit kayo sa DDS vloggers. Anong kalalabasan nyo nun? Inggit. Anong kalalabasan nyo nun? Bitter. Di ba? Oh. Anong na-create natin sa Pilipinas? Division. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, especially sa mga vloggers, ingat kayo sa mga vloggers that they create division. Hindi po sa Diyos yan. Mahilig sa division? Dito tayo. Galit tayo dyan sa mga DDS vloggers, Personalin natin. Ganon. Ganyan po yung mga yan. Anong resulta? Number 1 pa rin, si Tatay Digong. Asan si Risa Hontiveros? Asan sila, sabihin natin yung mga dilawan na sila, Lenny? Si Tambaloslos, asan? Si Trillanes, asan? Wala, di ba? It shows hindi effective. At ang ganda nung sinabi nung isang vlogger, hindi ko nababanggitin kung kanino ko napanood yun, pero hindi sa Banateros. Ang sabi niya, may isang vlogger daw umami na siya'y bayaran. Sabi niya, edi aabangan natin kung sino yung ipopromote nila na kandidato. Ibig sabihin nun, yun na nagbabayad. Tingnan nyo kung gaano katanga. Di ba napakatanga nun? Ngayon, kung ikaw naman ang nagbabayad dun sa vlogger na yun, huwag mo nang bayaran. Imbis na ihaon ka, lalo ka pang nalalaglag. Imbis na lumubog ang Duterte, lalong lumalakas. Bakit? Tandaan mo to You are associated with that kind of vlogger. Ibig sabihin, kung ikaw yung politikong sinusuportahan nila at yan ay bayaran, ibig sabihin ganyan din ang utak mo. Parehas kayo ng utak. Di ba? Di magmumukhang bobo yung politiko nila. So kung ako sa inyo, suggestion ko lang sa mga politiko na yon, you don't associate yourself with that kind of vloggers. Oo, syempre, sasabihin, syempre, papaalam ba namin? Hindi, nahahalata na po. Nanggagaling sa kanila, sila po ay binayaran. Nahahalata. Kita nyo na? Kita nyo kung gaano kagago? Di antayin natin sino ipopromote nila. Kung magpopromote sila. Pero sa tingin ko, hindi sila magpopromote. Ang style lang nila to create hatred. Magalit kayo dyan sa mga Duterte, magalit kayo dyan sa mga Duterte vloggers. Yun lang ang kanilang ambisyon sa buhay. At sana, kung kayo ay politiko nagbabayad sa vloggers, sana hindi nyo ginagamit ang pera ng taong bayan. But that is close to impossible. It's better safe to say na it's improbable na hindi pera ng taong bayan na ginagamit nyo kung kayo ay nakaupo at nagbabayad kayo sa vloggers. Wala po akong binabanggit kung sino nagbabayad pero obserbahan nyo na lang. Kung sino pinopromote niyang mga animal na yan, yun ang nagbabayad. Bakit mahahalata? Kasi dati galit siya mga yan doon. At ang hinihimod nila ang puwet ng mga Duterte, mga sip-sip yan sa Duterte. Bigla-bigla na lang, nagbago. Tapos, yung mga nabubulok ng mga vloggers, yun ang mga kinalkal. Yun ang mga ni-recruit. So halata. Halatang bayad.
Biglaan eh. At may mga patunay dyan, may mga text messages po. Okay? O, Jay Guevara, di ba? Tama? Hmm. Thank you, Florinda yan. Walang alam niya mga yan. Ha? Bitter people, they just like to create hatred. Tatandaan nyo, ingat po kayo sa mga tao na mahilig mag-create ng hatred. Galit yan sa mundo. Nakakita na kayong taong ganon, parang binagsakan ng lupa't langit, parang laging galit sa mundo. May hatred issues yan. Na? Yan bang ganung tao pagkakatiwalaan nyo? Hindi. Paano kung pera ng bayan ang ginagamit, coach? Anong gagawin natin? Sabi ni Thank You God. Kaya nga standby lang kayo. O, di ba sabi, uhuliin si Tatay Digong? Sige, we dare you. Huliin nyo si Tatay Digong. Sa June. Mas maganda sa July. Oh, sige nga, wag kayong puro salita. Ulihin nyo si Tatay Digong. Oh, takot nyo lang. Number 1 po eh. Oh, ngayon tingnan natin, hindi ko na po nilagay lahat. Sino yung mga sumunod? Kasi marami po sila eh. Ito, trailing him closely was ACT-CIS party list. O yan, pangalawa si Tulfo, 53%. Pangatlo si Senator Bongo, 48%. Pang-apat, Tito Soto, 46%. Pang-lima, ay ito pa, ang mga nakapasok, Ben Tulfo. O nasa 9th place na ba si Ben Tulfo ha? Naku. Trillanes, manginig ka na. Ayan, naku si Tulfo, yari ka. Ano mo sinabi ni Ben Tulfo? Trillanes, hindi pa tayo tapos. O. Ngayon, Trillanes, hinahamon din kita. Takbo kang pagka-senador, pustahan tayo, hindi ka mananalo. O. Sino pa yung mga pumasok? Pia Cayetano, 41%. Amy Marcos, 41%. Manny Pacquiao, 40%. Isko Moreno, 40%. Bato de la Rosa, 38%. Tolentino, 37%. At Lito Lapid, 30%. Senator pa pala ito. Buhay pa pala ito si Lito Lapid. Lang yan na ito. Hindi ko man lang nakikita ito si Lito Lapid. Oh. Oh, coming close to making the top 12 were social media personality Dr. Willie Ong, 35%, Panpino Lacson, 33%, Willie Revillame, 32%, Senator Bong Revilla, 31%, Lenny Robredo, 27%. Ang layo mo na, Robredo. Yung mga dilawan, ang layo na, wala na kayong pag-asa. Oh. Di ba? Nakikita nyo kung gaano ka-epektibo, mahal ng taong bayan pa rin ng Duterte. The more nyong sinisiraan ng Duterte, eto payo ko sa'yo. Ikaw, politiko, kakausap kita. Huwag ka nang magbayad sa mga vloggers na yan. Kung magbabayad ka lang, huwag na sa mga bobo. Bobo kasi ang mga binabayaran mo eh. Okay? Hindi, ako suggestion ko, huwag ka na lang magbayad. Gayahin mo Duterte. Ang nagmamahal sa kanila, organic. Mismo yung mga tao nagsusumiksik para makita lang si Tatay Digong. Sila pa ang gustong gumastos para lang makita si Tatay Digong. Samantalang kayo, magbabayad kayo, hindi man lang kayo lumusot sa survey. Ganun kayo kalaos. Sa bagay, laos din yung pinipili yung vlogger eh. Except yung hindi political vlogger na sikat doon sa kanilang sinasabi kong arena. Oh. Pero tandaan ninyo, dalhin mo yan sa ibang mundo, magkakadara pa. Gaya na sinabi ko example, dalahin mo yung mga halimbawa naman yung isda, dalahin mo sa lupa. Wala yan. Oh. Yung tao dalhin mo sa dagat, hindi yan mananalo sa isda. Kung hindi ka ba naman bobo,
Sabagay, kabobohan yun. Nagbayad ka ng bobong vlogger para mag-recruit ng mga laos na vlogger. Bobo talaga yung politiko na yun. Tapos, kung hindi ka ba naman bobong politiko, kukuha ka ng vlogger na hindi political vlogger, o di bobo talaga. Ano mangyayari? Eh di kabobohan. I mean, nakakita ka ba? I mean, na-imagine mo ba si Duterte, kukuha ng vlogger, eh hindi political vlogger? Tanga! Ay nako.